Alam mga mare, gandang umaga, panibagong araw, panibagong biyahe bilang isang driver. At tara, samahan nyo ko sa biyaheng ito mga Maricoy. Yes Maricoy, tama po ang inyong narinig. Ang inyong mami do ay pwede po ninyong usapin na ipag-drive kayo. Yan po ang paborito ko. Yes Maricoy, kung kailangan nyo ng driver nako kahit saan sulok ng mundo yan, ipagda-drive ko kayo, Charis. PMS Daki, ika nga mga Maricoy. Kung kailangan nyo ng isang driver na nako mga Maricoy, huwag kayong magdalawang isip at pupuntahan ko sa abot na aking makakaya. At huwag kayong mag-alala mga Maricoy, mga Parikoy, at very affordable price po ang service ni Mami Do. At hindi po biro mga mami ko, talaga po ako ay nagpapahay. Hinahay po ako bilang isang driver. Driver lang ha, driver ng sasakyan. Charis! Sa mga hindi nakakalam, yan po ang extra income ko at talent na rin syempre. Charis! At hindi nyo rin po natatanong, dati po akong Grab driver sa Manila po. Diyos ko, alam nyo ba, pagiging Grab driver, nakakapagod maghapon mag-drive. Kahit saan-saan din nakakarating no ako'y nag-grab pa. At sa pag-grab mga Maricoy, lumabas na lahat ng aking kabaitan, yung aking pasensya humaba pa ng gusto sa araw-araw ba naman na aking napapasahero ay iba't ibang tao, iba't ibang lahi at iba't iba rin ang pag-uugali. Syempre, iba't iba rin ang experience ko. At alam nyo ba mga Maricoy, nung panahon na yun, Diyos ko, sawang-sawa ako. Iba't ibang lahi talaga ang namimit ko. May matangkad, may pandak, may maitim, may maputi, may mataba, may payat. Ang sumasakay sa akin ay sumasakay sa pinagdadrive ko. Cherries! At dahil nga iba't ibang lahi mga Maricoy, mga Parikoy, alam nyo ba, iba't iba din ang mood nila. May maingay, may tahimik, at may daldal ng daldal, may ungol ng ungol. Di ako syempre napapaingay na rin. At Cherries, napikipagkwentuhan. Meron kasi mga pasahero na mahilig makipagkwentuhan. May mga pasahero na ingay habang nakausap ang kausap sa cellphone. At sabi ko nga, 'di ba, may umuungol. Oo mga Maricoy, talaga totoong may umuungol. Akala ko kung napapanot na. Ayun pala, tulog na sa likuran ko ang pasahero. O ayan, mga green-minded happy, naliwanag ko na yung mga umuungol na yun ay mga tulog. Yung mga green-minded talaga na hindi mapigilan mag-isip ng kung ano cherries. At bukod doon mga Mari, iba't iba din ang kanilang mga pag-uugali. Yung merong pagsakay na napakabait, napakahinhin. Meron din naman na pagsakay pa lang, galit na pagbagsak pa ng pinto. Makaupo pa ay talagang kulang na lang warakin ng upuan. Yung iba bagsak ng pinto pagkalaki-laki pa naman. At naalala ko pa nga mga Mari, may experience ako na pagkapasok ng sasakyan ay sabi agad sa akin ay bilisan ko. Aba ay ano ko, eroplano, hindi po eroplano ang inyong sasakyan. Kotse lang po at matraffic po sa biyaheng Manila. Kasi may mga pasahero talaga na late nang bumangon tapos ang gusto, ang kotse, ang palili pa rin. Hoy mga pasahero, tandaan ninyo, ang inyong kinatatayuan ay todong napaka-traffic, kaya maglaan kayo ng oras, sapat na oras para hindi yung driver ang inyong mumurahin para lang magmadali at makaabot kayo sa inyong inahabol na oras. Cheers! O di ba mga Maricoy, sadyang nahasa ng gusto ang aking kabaitan nung ako'y nag-grab driver. Kaya ngayon sobrang bait ko na. Cheers! At sa tunay mga Maricoy, totoo yun ha, hindi biro. Ang pagiging driver talaga, kailangan ng pasensya mo walang katapusan at kailangan lagi kang gising ang diwa at lagi mo iisipin kung tama ba yung gagawin mo bago ka magdesisyon sa buhay. Yes mga Maricoy, may mga bagay kasi na papalampasin mo na lang instead na papatulan mo o idadaan mo sa init ng ulo. Nako, mag-isip ka na lang muna, humiga at palampasin mo na lang kasi mga Maricoy, pag init ng ulo ang pinagdaan mo sa kalsada or sa pagmamaneho, walang mangyayari talaga. Ikapapahamak mo kasama ng iyong mga pasahero. O ayan mga Maricoy ha, naikwento ko na sa inyo ang mga experience ko, 'di ba? Napakabait ko. At syempre mga Maricoy, sanay na rin ako mag-drive, kaya dapat pag kailangan nyo ng driver, i-PM nyo lang ako. Pwede nyo akong i-hire. At huwag kayong mag-alala mga Maricoy kasi nasa ligtas kayong mga kamay. Cherries! Nga pala mga Maricoy, kwento ko lang sa inyo ha, bilang isang driver, may naging experience ako kasi sa iba't iba na yung mga pag-drive ko, nahawakan ko sasakyan, ang pinakamalaki ko pa rin nahawakan ng sakyan mga Maricoy is van. Pero sa pinaka nakakahiyang experience ko mga Maricoy is ito yung pinaka nakakahiya ko experience, kwento ko sa inyo.
Makinig kayo ha. Oo mga Maricoy, nakakaya ganito kasi yun. Yung Ford Everest na inagdadrive ko mga Maricoy, dalawa lang ang sakay ko noon. Ang ganda i-drive mga Maricoy talaga, as in mga sensor niya active na active, wag lang may madaday sa inyo, talaga nag-iingay siya. Pero mas nagulat talaga ako mga Maricoy kasi umulan sa bandang Calamba mga Maricoy, umulan siya, tapos bigla na lang nag-wiper, nagulat ako. Tapos alam ko mga Maricoy na halata yun ng sakay ko. Kaya sinabi ko talaga, inamin ko na para hindi ako mapahiya. Sabi ko na, nakakagulat na talaga ang mga bagong sasakyan ngayon. Napaka high-tech na. Pati ang wiper, nakakagulat. Kusa na lang umaandar. Adi yun, dinaan na lang sa tawa ng may-ari ko, nasakay ko. Aro Diyos ko, napakabilis talaga ng panahon. At napakabilis talaga ng innovation ngayon. Baka dumating ang panahon, ang mga sasakyan ay lumilipad na rin. Cheers! Hindi talaga malabong dumating yung mga pagkakataon na yun. Dadating talaga ang panahon mga mare na lumilipad na ang sasakyan. Kasi nung year 2000 ako ay nakarating ng Japan at doon ko na-experience mga mare yung sasakyan na nag-self-drive na. Anong taon pa yun mga mare? Totoo yun, nag-self-drive na. Pero hindi naman sa lahat ng oras. May limit time lamang. Yung pag mga driver na gustong mag-snap ng konti, doon meron na sa Japan mga mare, na experience ko na yun. Oh grabe mga mare, diba? Ang gagaling ng mga scientist, hindi sila tumitigil sa pananaliksik kung paano pa mas pagaanin ang ating mga buhay. Kaya dadating ang panahon mga mare, tayo ay lumilipad na. O diba, gumaan na ang buhay. Ay nako mga mare, kung saan na nakarating itong kwento kong ito, at maraming salamat at sinasamahan nyo ako. O diba, para-paraan, hindi nyo napapansin, abay nakahigit na tayo ng 6 na minuto, at kung sino-sino na ang ating napag-usapan, pati ang scientist na mga nananahimik inadamay. At nakarating na rin ng Japan ang ating usapan. Oo mga mare, kasi dun ko talaga na-experience. Tuwan-tuwa ako nung una kong makita yun mga mare. Manghang-mangha talaga ako yung nagdadrive mag-isa yung sasakyan. At takot na takot din ako kasi baka mamaya ay mag-failure ikasakay ako. Nandun kami sa loob. Oh, yung mga grand-minded dyan, baka iniisip ninyo kung anong ginagawa namin kaya pinag-self-drive yung sasakyan. Kwento ko sa inyo ha, makinig kayo mabuti at nang maliwanagan kayo. Charis! Ganito kasi yun mga mare, pagkagaling ng trabaho ay may nagyaya sa aming mamasyal. In-invite kami ng isang pamilya at kami ay 4 sa aming grupo ang kasama. Ngayon, medyo malayo-layo yung binyahe namin, at pagkatapos ang sabi nung nagdadrive kung sino daw marunong mag-drive. Ay Diyos ko, wala namang marunong mag-drive sa amin. Nasa gitna kami ng highway na hindi pwedeng tumigil. So ang ginawa niya, sinet up niya yung self-drive. Ngayon naman kami mga magkakasama, dahil nga naka-self-drive at first time namin ma-experience ang ganun. Diyos ko, habang nasa loob kami ay hindi kami makatulog, nagdadasal kami, at hindi rin namin pwedeng gisingin yung driver kasi sayang yung time, kasi may time limit nga lang yung pag-self-drive ng sasakyan. At alam niyo ba mga mare, kwento ko rin sa inyo yung experience ko na yun. Dahil sa pag-self-drive ng sasakyan na yun, yun ang first time na kumain ako ng strawberry ng Japan. Ganito kasi yun mga mare, dahil yata sa nervyos ko nakaramdam ako ng gutom. Ngayon wala kaming ibang baon kundi yung strawberry, pero malalaki yung strawberry mga mare. Hindi naman talaga ako dati kumakain ng strawberry, pero napilitan ako dahil nga humahap din sigmura ko, dahil nga siguro sa nervyos mga mare. Yung ba naman nakikita ko na nagdadrive mag-isa yung sasakyan, ay di ang ginawa ko, tinikman ko yung strawberry. Ay nako, ay napakasarap mga mare. Ay 2 balot ay naubos ko. Doon ako nakatikim ng strawberry ng Japan, at mula noon hinanap-hanap ko na ang lasa ng strawberry ng Japan. O mga mare ha, linawin ko lang ulit kasi naman kasi yung mga grand-minded dyan, napakadami ng grand-minded dyan. Joke lang, Cherise. Ganito yung mga mare ha, strawberry ng Japan ang hinahanap ko ha, hindi Hapon. Joke lang. Naku po, ganun. Baka mamaya may magalit sa akin ng Hapon. Naku, mababait ang mga Hapon, promise. Nakasama ko na mga Hapon, wala akong masabi sa kasipagan ng mga yan. Diyos ko, halos 3 oras na natutulog sa kasisipag. Kasi mga mare, ang mga Hapon talaga ang gusto na ay kumita ng kumita. Aro, Diyos ko, kung ano na ikwento ko sa inyo dito. At maraming salamat sa inyong pakikinig mga Maricoy. At tatapusin ko na, at baka mamaya kung hindi ko pa ito tatapusin, ay baka kwento ni kumare at ni kumpare ay may kwento ko na rin dito online.
Ay naku, lagot ako. Cherries! At ganun naman talaga tayo mga content creator, mga Maricoy. Kailangan natin gumawa ng istorya na hindi man iinip ang ating mga manonood. Ay, cherries, manonood. Ang ibig kong sabihin, mga Maricoy, yung mga sumusuporta sa atin ay hindi mainip. At ganun din naman ako sa inyong mga Maricoy. Basta mag-iwan kayo ng bakas at ibabalik ko rin ang suporta na ipinagkakalob nyo sa akin. Kaya hanggang dito na lang ako, mga Maricoy. Maraming salamat at love you all. Good night at gabi na po. Matulog na tayo. Bye!